Hello, magandang hapon po. Ito ating pag-usapan ay isa naman masigabong palakpakan sa ating mahal na Pangulo, si BBM. Akalain ba naman na nilabag niya ang konstitusyon at ang ombudsman at ang konstitusyon ay nag-uutos na ang ombudsman ay separate and independent body. Tapos, harangan niyang utos ng ombudsman. Paano niya ginawa? Hinarangan niya na ang ombudsman ay hindi niya ipapatupad yung utos ng ombudsman na suspindihin ng 6 na buwan si Gwen Garcia. Ano ba naman yan? May meron kang inconsistent standard. Pagdating kay Duterte, pinutbol mo. Walang utos na ipuputbolin papunta sa ICC. Tapos ito may utos na suspendin si Gwen Garcia, hinarangan mo. Impeachable offense yan, that is a culpable violation of the Constitution, and it is also considered as betrayal or public trust. Hinalal ka, pinagkatiwalaan ka ng tao that you will faithfully execute all the laws and the Constitution of the Philippines, and it is one of the laws of the Constitution that the ombudsman must be independent at must not be interfered with. But what you did, ginawa mo, hinarangan mo ang utos ng ombudsman. Ano kang klase? Ngayon, just to prove to you na hinarangan niya, hindi ako makapaniwala. Bakit niya hinarangan? Matindi talaga ito. Hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Yan ang gusto niya sa politika niya. Lahat ng kakampi niya sa politika ay talagang protektahan niya kahit labag pa sa batas ay gagawin niya. So iyan na po ang ginagawa ngayon. So ito, tingnan ninyo. O ipapakita ko sa inyo ngayon. O yan, no? Talagang basta kakampi. O. Kahit na alam mo kasi, alam mo Julie, ang bakit mahal na mahal ni si Gwen Garcia. Si Gwen Garcia pong utok ng ang utak ng the brain behind the 20 pesos. Bibilhin ng 20 pesos sa mga butante. Ano kayo mga butante Cebuano? Mga Ilonggo, Waray. Tag 20 pesos lang kamo? Sige, hindi bali, bilhin nyo ng 20 pesos na bigas niyan. Pero balita ko, winidraw na ata kasi hindi kaya. Kasi ang kwenta ng sinag na grupo, expert sa pag-distribute ng bigas pre, ay it will cost the government 4.5 billion pesos just to i-subsidize ang presyo na 13 pesos na ibabayad sa 33 pesos na bigas per kilo para lamang maibenta ng 20 pesos. So, with that, anong klaseng government yan? Governmental mendicancy or government that you are trying to inspire the people into moving and grouping themselves into making industries that would add value to our country? Paano ba mabadagdagan ang halaga ng ating bansa? Sa pamamagitan po ng trabaho ng ating mga tao, mga mamamayan. Kagaya ng OFW, nagtatrabaho, nadadagdagan ang halaga ng bansa natin kasi pinapadala sa ating bansa ang kita ng OFW. Dapat dyan tayo. Tapos ang pinadala ng mga OFW, kinitaan ng gobyerno natin ng taxes at ang taxes kinukuha ay kukunan pa doon imbis itatayo ng mga malalaking tulay, mga maraming tulay pag idugtong-dugtongin natin mga isla. Ang isla ng Visayas, padugtong mismo sa Bicol o di kaya kung saan para ang transportasyon, ang galaw ng mga ating komersyo ay tuloy-tuloy. Hindi yung magmamahal pa. So dapat i-connect mo yung Batangas sa Mindoro, Mindoro sa Romblon, i-connect mo sa Marinduque, i-connect mo sa Palawan. Dapat yun ang mga tulay. Kung ako ang presidente, yan ang unahin ko gagawin, mga tulay. Pero hindi po ako gagawa ng tulay kagaya ng Kabagan Santa Maria Bridge na mawawasak. Ang lalim pa naman ng tubig dyan sa Visayas papuntang Mindanao. Dapat ganun ang prioridad ng inyong proyekto, hindi yung dadalhin mo sa ayuda. So ngayon, ano pang ibang magpadagdag ng halaga ng kita ng bansa? Magpagawa ka ngayon ng industriya, kagaya ng bakit hindi mo pag-isipan magpagawa ng mga factory ng electric vehicle, kahit electric motor na lang, at maibenta, matataas naman ang value ngayon ng Pilipinas.
Kaya naman natin gawin yan, technology. Paggawa tayo ng mga lithium battery, mga battery na mga ng mga factory na battery para isupply sa mga lahat ng mga industriya na gagawa ng kailangan ng solar power para magiging mura ang ating kuryente. Bakit hindi tayo mapapagawa ng industriya ng mga paggawaan ng solar panels? Dapat sana ganun inisip. Hindi yung ayuda-ayuda tapos inisip mo sa Cebu dahil si Gwen Garcia ang utak ng tinatawag na 20 pesos per kilo na ibebenta na kwan kasi ginawa nila 2023 ay sinusunod mo rin ngayon suspendihin siya ng ombudsman sa isang kasalanang korupsyon tapos ibig sabihin kinakampihan mo, pinoprotektahan mo ang kriminal? Ganun ka ba, BBM? Ha? Alam mo ba kung anong kasalanan ni Kwan? Ang kasalanan ni Gwen Garcia? Ang kasalanan po ni Gwen Garcia ay simple lang, ganito po yun. Lingid sa kaalaman ng mga taga Cebu. May isang mga ilog kasi diyan marami sa loob ng Cebu. Akalain mo ang kapangyarihan po sa pagbibigay ng permit to quarry ay nasa kamay ng probinsya. At ang probinsya po ay nasa kamay ng gobernador. Siyempre, gagawa ng ordinansa ang provincial board at bibigyan ng kapangyarihan ng gobernador paano ipapatupad ang pagbibigay ng permit sa lahat ng quarry sa buong lalawigan. At dahil sa kamay niya, ang ginawa niya, walang bidding-bidding, walang paghihingi ng environmental compliance certificate. Ano ang ibig sabihin ng environmental compliance certificate? Yun po ang sertipikado na magpapatunay na hindi masisira ang kalikasan, ang kapaligiran, sakasakaling bigyan ng permit ang isang negosyante na magsasagawa ng kanyang quarry. So ito ang gagawin ng quarry ito na isang negosyante. Ang daming gustong sumali sa quarry business. Bakit ibinigay niya sa isang construction business lang? At kukunin ko ang lahat ng mga nakatambak na mga buhangin at bato sa ilog at para dadaloy daw ang tubig at para makukuha yung tubig ng bulk water na isusupply ang tubig sa mga mamamayan ng Cebu. Ganon ang katwiran niya. At emergency daw yan. Nako. Kung emergency yan, simple lang. Dapat para wala kang pinipili, tawagin mo ang lahat ng gusto na magkwakwari, sabay-sabay kayo lahat, wala nang bidding-bidding, bibigyan kayo lahat para ang kaisipan ay mapalalim ang ilog at para maipon ang tubig at ma-deliver ang tubig sa consumption ng mga tao na nangangailangan ng tubig para inumin nila sa kanilang mga bahay. Ang ginawa mo, nagbibigay ka lang sa isang kontraktor, kaya sinuspindi ka ng ombudsman. Ngayong kasalanan na sinuspindi ka na inutos ng ombudsman, ito naman, pasalba ka ngayon kay Bongbong Marcos. Ito naman si Bongbong Marcos, hindi niya ginalang ang batas sa pagdating kay Duterte, dito naman, sinipa pa niya ang batas, sinipa pa niya ang ombudsman pagdating kay Gwen Garcia. So, iyan po ang ginawa niya. So, ano ngayon sa inyo mga mamamayan? Malapit na pong eleksyon? Iboboto niyo pa ba ito? Sila ni Gwen? Huwag niyo na iboto ito mga Cebuano, huwag niyo na iboto ito si Gwen Garcia. Akalain mo, corrupt na nga, kinakampihan pa. Ganun po ang nangyari dito. O tingnan natin, basahin natin. Ito kasi ang title. O yan, si Bongbong Marcos. Ang title ng istorya ng news galing sa Philippine Star. Marcos to Ombudsman, observe the process. Aba, observe the process. Ikaw na nga ang hindi nag-due process kay Duterte tapos mag-demand ka pa ng due process kay Gwen Garcia. Due process kay Duterte para idaan mo lang sa korte bago itapon sa Hague. Tapos ito naman si Garcia, observe due process ka pa rin. Aba, anong klase ito? Ayan, no? Basahin natin. Manila, Philippines, President Ferdinand Marcos Jr. reacted to the Ombudsman's decision to preventively suspend Cebu Governor Gwen Garcia, emphasizing the importance of observing due process, especially with the elections approaching. Garcia was suspended by the Ombudsman for 6 months after issuing a quarry permit to a company without an environmental compliance certificate. Let me be clear, in a time like this, so close to the elections, it is vital that we uphold the rule of law. Aba, ang due process. O, yan, nag-uphold ka ba kay Duterte? Hindi ba in-uphold? Kung kaaway mo, kahit walang due process. Pero kung kakampi mo, asan ang due process? Ay, nako.
So ano ngayon yan? Paano ngayon mga Cebuano? Anong gagawin natin mga Cebuano? Total, inyong apektado dyan ang buong lalawigan ng Cebu. Pati sa Cebu City, pati sa Mandawi City, pati sa Danau City. Lahat-lahat po kayo ng mga cities dyan. Putbolin nyo na po ang mga lahat ng kandidato ni BBM dyan. Talagang wala ka wala ka makakita dyan. Biro mo, nakita nyo na kung gaano kayo tinapakan. Biro mo, alam na ni BBM na corrupt itong si Jigwen tapos depensa niya. Bastusan yan ang nangyari po. So hanggang dyan lang muna siguro tayo mamaya. At mamaya pag-usapan natin, meron lang akong pupuntahan at maghanap ako ng ipapagpong magandang balita at shoutout na lang ako. Dapat sana, gobernador nito, parehas nito kay Greco Lagman. Hindi ako maniwala ito, naging corrupt tong batang ito. Biro mo, alam mo pre, okay, kano ko sa Bicolano ito. Sisinta na deposit slips ang ebidensya laban kay Greco Lagman. Dineposituhan ng 8 million mula sa Huweting ang bank account ni Greco Lagman. So matindi po yung ebidensya niyan. Pare-pare, huwag mo nang depensan ito, BBM, baka depensan mo pa si Greco Lagman. Baka hindi mo ipapatupad anyway, ang order ng ombudsman kay Greco Lagman ay dismissal from the service. Ngayon, nagbubunyi ang kalaban niya sa mga grupo ni Noel Rosal. Kaya lang si Noel Rosal ay disqualified naman na kumilik dahil namili ng boto nung nakarang eleksyon. Kawawa naman talaga yung Albay. Mayroon pa silang Elizalde ko ng Ako Bukol na bumaha ang Bicol dahil sa Christine. Dahil sa mga tinatag na flood control projects na hindi man lang in-implement, binulsa din. Ano na lang, kawawa na lang. Actually, hindi lang Albay kawawa, lahat ng probinsya sa buong Pilipinas kawawa. Dahil po magaling ang mga gobernador magtago ng kanilang mga korupsyon nila. So, dyan na lang muna tayo. So, Yuli Jacinto, good morning, Mr. Toto from Myers, Florida, USA. Salamat po. Ramil Vergara, happy listening, Toto Kausing, Pidilapan Straight. You're the best, God bless. Delphin Rojas, ganon din, last admin. Harang din. O yun, dapat matigil na yung harang-harang. Kahit sinong presidente, dapat wala ng harang. Hermes Polioso, good afternoon, Attorney Toto. Delphin Rojas, new faces in 2028. Tama, dapat. Arnold Halandoni, election period, is it allowed? It is allowed basta ombudsman po ayon sa batas. Sa decision ng Supreme Court, basta ombudsman ang magsuspende, wala pong bawal sa election. So, NAM TV, Arnold Halandoni, ay tama, Lingo. Sir Toto, bakit hindi pa kumikilos PNP? Ay, ang PNP na yan, alila naman na yan, boss nila si BBM. Kung sino presidente, yan ang boss nila. Panahon ni Duterte, sila din ang si Duterte ng boss nila. Si Girlie Datillos, silang magnanakaw ang magkukunik-kunik. Lingo, Rosilier Bonita, Vicente Soto, 59, President. Isa sa batas kamatayan. Ganon ba? Corrupt din si Tito Soto Pasensya na. Okay, so sino pa? NAM TV, Pyra Lucas, speaking of insult at panghibagsik sa ombudsman, mas matindi ginawa ni 30, pare-pare lang sa Pyra. Okay. Tapos si Alan Libroho, ganyan talaga ang mga signature ng mga unitives. Puro Krakot, Duterte, Marcos, alliances. O yun nga. Lingo, Hinbagyo, Pugaw Baker. Kaya nga ang pinakasolusyon dito, magboto na tayo ng hindi Duterte, hindi Marcos. Ganun lang. Ganun lang. I-testingin naman natin sila lahat ng bago. So para makasiguro sa pagbabago, iboto ang lahat ng mga bago. Ngayon, may pakiusap lang ko sa lahat ng mga kabalin, may pagat panapon. Huwag nyo na iboto si mga Pinida. Huwag nyo iboto mga Kapil. Huwag nyo iboto mga Lapid. Yan, pati Dong Gonzales. Pati naman si Bundok dyan sa Candaba. Huwag nyo na iboto yan. Puro din mga Rapco yan. Ang style nila, kunwari, hindi na wala na silang construction firm. Pero pinapangalan sa kamag-anak nila. Ang pinakamatinding kasalanan na Aurelio Dong Gonzales sa ngayon, yung October, nawasak yung riprap ng Pampanga River at gawa yan ng kanyang kumpanya. Paliwanag mo yan, Dong Gonzales. Isa ka pa si pa-quadcom ka, ituwad ka rin naman pala sa corruption. Okay, hanggang dyan na lamang at maraming salamat po sa lahat.